Sa kabila ng kinakaharap na child abuse cases sa Davao City Regional Trial Court, nakuha pang magbigay ng mga kondisyon ang Kingdom of Jesus Christ Church founder Pastor Apollo Quiboloy bago ito tuluyang sumuko. Bagay na inalmahan naman ng Pangulong Marcos. Narito ang ating balitang A to Z. Umalma ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa mga kondisyon ng Kingdom of Jesus Christ Church founder Pastor Apollo Quiboloy para sa kanyang kusang pagsuko bunsod ng kinakaharap na child abuse case sa Davao City Regional Trial Court. It seems to me a little bit tail wagging the dog, tawag, na siyang magbibigay ng kondisyon sa gobyerno doon sa kaso niya, akusado siya sa warrant of arrest. Gayunpaman, tiniyak ni PBBM ang patas na proseso at paglilitis para sa religious leader. So we will exercise all the compassion to Pastor Quiboloy. We've known him for a very long time, and ang mapapangako ko, all the proceedings will be fair. Nitong weekend, inamin ni Quiboloy na nagtatago na siya dahil sa umano'y banta sa kanyang buhay ng mga Amerikano. Kaya isa sa mga kondisyon nito, ang kasulatan mula sa pamahalaan na hindi nito papayagang makialam ang gobyerno ng Estados Unidos. Matatandaang wanted rin si Quiboloy ng Federal Bureau of Intelligence dahil sa cash smuggling at sex trafficking. Gusto ninyo akong lumitaw para harapin ang lahat ng ito? Ito po ang kondisyon ko. Bigyan ako ng garantiya ng Presidente ng Pilipinas. Bigyan ako ng garantiya ng Secretary of Department of Justice Boying Remulla. Written po yan, ha? Written. As to the involvement of the United States, malayo pa yan eh. That's going to take years yet. So I don't think that's something he needs to worry about, quite frankly. Samantala, pinag-aaralan naman ngayon ng pulisya ang posibleng pagsuspindi sa mga lisensya ng baril ni Quiboloy dahil sa mga kasong kinakaharap. Ayon sa PNP, aabot sa 19 na baril ang legal na pagmamay-ari ni Quiboloy. Pero paglilinaw ng kapulisan, hindi pa raw maikukonsidera ang puganteng si Quiboloy na armado at mapanganib. For now, hindi pa po because wala naman pong indication before na naging makahas po si Pastor Quiboloy at wala naman po tayong na-monitor so far na siya po ay nagme-maintain po ng private arm group o private army. Sa panig naman ng Department of Justice, muli nitong inudyukan si Quiboloy na sumuko na lalo't malakas raw ang mga direktang ebidensya laban sa kanya. Dagdag ng DOJ, bukod sa bailable case sa Davao City, may nakabinbin ring non-bailable charges laban kay Quiboloy sa Pasig City.